Magandang araw mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pag-ibig at pag-iingat niya sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Salamat sa Diyos, lalong-lalo na sa kaloob niyang hindi natin nalalaman. Alam niyo po kasi mga kababayan, sa panahon natin ngayon, laganap po ang sakit na kumakalat buong mundo po. Yung sakit na tinatawag nilang coronavirus. Matinding sakit po yan mga kababayan. Sa ngayon, wala pang lunas o nagagawang epektibong gamot para dyan mga kababayan. Kaya salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa ating lahat. Lalong-lalo na sa kanyang lingkod, sa mga natatakot sa Diyos. Salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon na ibinigay ko sa atin na tayo ay nabubuhay pa hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa Diyos at dito po sa Pilipinas ay nababantayan tayo ng namumuno sa ating bansa. Salamat sa Presidente Duterte na mahal niya ang bayang Pilipino kasi inaagapan niya agad ang pagkalat, virus at sakit na kumakalat sa panahon natin ngayon. Kasi talagang delikado ang sakit na yan. Pag dumapo sa tao, madaling mapahamak o mahawa ang isang tao. Kaya mga kababayan, kung ano ang ipinag-uutos ng pamahalaan dito sa atin, sumunod po tayo kasi ikabubuti po natin yan eh. Hindi natin ikapapahamak yan eh. Para sa atin yan, para sa kaligtasan natin. Tayong bawat Pilipino dito sa ating bansa. Lalong-lalo na kung mahal mo ang buhay mo. Siyempre, iingatan mo ang buhay mo. Huwag pag-alagala yan kasi may posibilidad na mahawa ka. Hindi natin alam, hindi natin nakikita kung nasaan ang virus na yan eh. Kaya sa pag-iingat natin, mas maigi na manatili tayo sa ating tahanan. Sumunod tayo sa ating gobyerno. Ganun mga kababayan, kung mahal natin ang buhay natin, mahal natin ang pamilya natin, ingatan natin ang sarili natin. Salamat sa Diyos at nananatili ang pagka-maka-Diyos ng Pilipino. Salamat sa Diyos at ingatan nawa tayong lahat ng Diyos sa ganyang sakit na kumakalat sa ating mundo. Alam niyo po, nung panahon ng nakaraang kasaysayan sa banal na kasulatan dito sa Biblia, panahon ni Moises, may salot na ibinigay ang Diyos kay Paraon. Kasi si Paraon matigas ang ulo. Iba ang Diyos ni Paraon. Hindi ang Diyos ni Moises ang Diyos ni Paraon. Kasi si Moises ang Diyos niya, yung Diyos na kinikilala natin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Yung Diyos ni Paraon, wala eh. Wala siyang magawa eh. Nung pinadala ng Diyos ang salot kay Paraon, na ang salot na yon ay yung mamatay ang lahat ng panganay na anak ng mga Ehipto. Nangyari po yun. Pag dinaanan siya ng salot, namamatay talaga. Namamatay. Pero ang pag-ibig ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita, walang namatay ni isang anak ng Israelita. Ganon ang pag-iingat ng Diyos. Sana makilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mag-iingat sa ating mga tao, ligtas ang taong iniingatan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi gaya ng Diyos ni Paraon na walang magawa. Wala kahit isa na nagawa niya sa salot na ibinigay ng Diyos kay Paraon na mamatay ang lahat ng anak na lalaki ng mga Ehipto.
Kaya salamat sa Diyos at ang Diyos na kinikilala natin dito sa Pilipinas ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alamin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan. Kung may Diyos tayo sa buhay at kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabuhay man tayo o mamatay man tayo, may Diyos tayo sa buhay. Alam natin na kahit na anong paraan, mamatay man tayo, mabuhay man tayo, ay ligtas tayo. Pag natamaan ka ng salot, mga kababayan, maaring ikamatay mo. Kung ang Diyos na kinikilala natin ay yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabuhay man tayo, ligtas tayo. Mamatay man tayo, ligtas tayo. Bakit? Alam natin ang Diyos natin eh. Nakikilala natin eh. Pag makikilala natin ang Diyos natin, sumunod tayo sa kanyang kautusan. Kasi ang Diyos ay mabuti. Magiging mabuti ka rin. Kaya kung kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kababayan, nagpangako kasi ang Diyos eh, hindi kita pababayaan. Tingnan nyo, mga kababayan. Alamin po natin, basahin po natin sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa awit 91 Gs. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Kita nyo, mga kababayan, sa atin pong nabasa, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Bakit? Iniingatan ka kasi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan siya kung mag-ingat, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Ano pa? Ni anumang salot, ibig sabihin, anumang sakit, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Ibig sabihin, walang anumang sakit o salot na darating sa iyong tahanan, sa iyong tolda. Kita niyo po? Ganyan kung mag-ingat ang Diyos. Ilalayo niya. Bakit? Siya kasi ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang nakakakita. Meron tayong hindi nakikita na maliwanag sa paningin ng Diyos. Alam niya ang pag-iingat niya. Kung tayo ay natatakot sa Diyos, kung kilala natin ang Diyos, yan, iingatan tayo. Walang kasamaang mangyayari. Kita niyo po, mga kababayan, alamin po natin kung sino ang Diyos. Basahin po natin sa awit 95:3. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Kita nyo, yun pala ang Diyos na dapat na makilala natin o maitanim natin sa ating pagkatao, sa ating puso, na dakilang Diyos siya sa lahat ng mga Diyos. Tingnan po natin, mga kababayan, kung gaano kadakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basahin po natin sa Job 37:5. Ang Diyos ay kumukulog ng kagilag-gilalas ng kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matatalastas. Kita nyo, mga kababayan, sa atin pong nabasa, ang dakilang Diyos ay kumukulog at kagilag-gilalas ang kanyang tinig. Kita nyo? May mga tao nga, mga kababayan, ang gino-Diyos nila ay hindi man lang nagsasalita, estatwa. Pero ang tunay na Diyos, tingnan nyo sa ating nabasa, kumukulog ng kagilag-gilalas ang kanyang tinig. Dakila ang mga gawa ng Diyos at hindi natin siya matatalastas. Yun kasi ang ating nabasa sa banal na kasulatan, mga kababayan. At ano pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kababayan? Alamin po natin dito sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa awit sa 61:19. Ang iyo ring katwiran, O Diyos, ay totoong mataas. Ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay. O Diyos, sino ang gaya mo?
Kita nyo mga kababayan sa ating nabasa. Ang katwiran ng Diyos totoong mataas. Bakit? Kasi dakila nga ang kanyang mga gawa. Sino kaya ang gaya niya? Wala kasing gaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang gawa, kasi ang katwiran ng Diyos ay mataas. Napakataas ang katwiran ng Diyos. Ano ang mga dakilang gawa ng Diyos? Alamin po natin mga kababayan. Basahin po natin sa Isaiah 40:28. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang unawa. Kita nyo po mga kababayan, sa atin pong nabasa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nanlalata, hindi siya napapagod, walang makakatarok ng kanyang unawa. Kita nyo, hindi gaya ng tao, talaga napapagod. May mga tao talaga napapagod. May mga tao nanlalata. May mga tao matatarok mo ang kanyang unawa Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo matatarok ang kanyang unawa. Hindi siya nanlalata at hindi siya napapagod. Kita nyo mga kababayan, bakit hindi natin matatarok ang pangunawa ng Diyos? Hindi siya nanlalata at hindi siya napapagod. Basahin po natin sa Jeremias 32:17. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Kita nyo po mga kababayan, walang bagay na totoong napakahirap sa Diyos. Bakit? Siya nga ang may gawa kasi ng langit at ang lupa Kita nyo, tingnan mo na lang ang langit, dami ka nakikita. Imposibleng magawa ng kahit sino man yan, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat lang. Dito naman sa lupa, ang dayong nakikita. Yung bato na lang may buhay yan Bakit may mga bato lumalaki? Kita nyo, sino nakagawa niyan kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat lang. Tingnan nyo, marami, dakilang gawa talaga ng Diyos ang lahat ng bagay. Kita nyo, walang gaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi siya ang may gawa ng langit at ang lupa At ang kapangyarihan niya ay talagang malaki ang kanyang kapangyarihan. Kasi walang bagay na totoong napakahirap sa Diyos. Yan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Atin pong alamin mga kababayan ang kanyang paggawa. Basahin po natin sa Isaiah 42:5. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Kita niyo po mga kababayan kung paano ang kanyang paggawa o paglikha. Langit ang paglikha niya ng langit at nagladlad sa mga yaon. Ibig sabihin kung anong nakikita natin sa langit, makikita mo may mga stars, may mga kung ano-anong nasa taas. Yan, siya ang may likha niya. Yan ang langit. Kasi ang langit taas, nakikita mo ang taas talaga, may mga nakaladlad. Siya ang may gawa. Sino? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo, siya rin ang gumawa ng lupa. Naglatag nga siya nang nagsisilitaw rito Nilatag niya ang nagsisilitaw rito. Sino yung mga nagsisilitaw rito? Yan, makikita mo yung mga damo, mga halaman, mga hayop, at ang tao. Kasi dito nagsilitaw tayo rito Yan mga kababayan, ang paggawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa langit at ang lupa.
Alamin din po natin mga kababayan kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa. Basahin po natin sa Henesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kita niyo po mga kababayan. May pasimula pala ang paglikha niya rito sa mundong ginagalawan natin. Kasi may pasimula, langit at ang lupa. Yun ang pasimula na ginawa niya, mga kababayan. Ang una niyang ginawa, nang pasimula, ginawa niya ang langit at ang lupa. Alamin po natin kung paano niya ginawa ang langit. Kasi dito po sa ating nabasa, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kasi langit ang una niyang ginawa. Kaya tingnan po natin, basahin po natin sa Henesis 1:7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At itinatag ng Diyos ang kalawakan na langit. Kita nyo mga kababayan? Yung kalawakan pala, yun ang langit eh. Yun ang taas. Kita nyo? Ang kalawakan pala, may tubig sa taas at may tubig sa ilalim ng kalawakan. Kita nyo? Kaya nakikita natin ang tubig sa ilalim ng kalawakan eh. Yan ang dagat. Makikita nyo naman ang tubig sa taas ng kalawakan eh. Yan naman ang ulan. Kaya napakadakila ang gawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo matatarok eh. Hindi mo matatarok ang kanyang unawa. Kasi dakila ang kanyang gawa. Paano naman ginawa ng Diyos ang lupa? Alamin po natin mga kababayan dito sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa Henesis 1:9. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. Ituloy po natin sa 10. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. Kita niyo po mga kababayan kung paano niya nilikha ang lupa. Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit. Kita niyo? Yung langit, yun yung ang kalawakan. Nasa taas. Sa isang dako, lumitaw ang katuyuan. Ibig sabihin, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa silong ng langit. Kita nyo? Natuyo ang isang dako. Natuyo. Yung isa naman, may tubig. Yung natuyo na dako ng isang parte ng tubig sa silong ng langit ay ginawang lupa. At ang natirang tubig na sa silong ng langit ay tinawag niya dagat. Kita nyo kung gaano malaking kapangyarihan ang paggawa ng Diyos. Diyos lang ang may kakayahang gumawa ng ganyan mga bagay, mga kababayan. Kaya sana makilala natin at alam na natin ngayon kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang may gawa ng langit at ang lupa. Yun ang Diyos na sana ay makilala ng tao. Kasi maraming Diyos kasi. Kaya nga sinabi niya siya ang hari, ang Diyos ng mga Diyos. Maraming Diyos. Pero iisa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang dapat nating malaman mga kababayan. Para
makilala natin o alam natin kung sino ang tunay na Diyos. Alamin po natin dito sa banal na kasulatan, mga kababayan. Basahin po natin sa Amos 4:13. Sapagkat narito, siyang nag-anyo ng mga bundok at lumikha ng hangin at nagpahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayakap sa mga matataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siya niyang pangalan. Kita niyo po, mga kababayan? Ang pangalan pala ng may gawa ng langit at ang lupa, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa ating nabasa, ang Diyos ng mga hukbo. Kita nyo? Para makilala kasi na taong sumasampalataya, alam natin na ang Diyos ng mga hukbo, yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nag-anyo ng mga bundok eh. Siya rin ang lumikha ng hangin at nagpapahayag kung ano ang pag-iisip ng isang tao. At nagpapadilim ng umaga, kita nyo? Ibig sabihin, nakikita mo ang bundok. Nakagisna natin, bundok na yan eh. May mga puno, may mga ano, pero siya nag-anyo. Inanyuan pala ng Diyos yan. May hangin. Nakagisnan na rin natin, nabuhay tayo. May hangin. Ang hangin hindi mo nakikita. Kita mo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano niya ginawa ang hangin. Kasi ang bundok nakikita na natin eh, pero ang hangin, imposible. Imposible na walang makakagawa ng gaya ng hangin na ginawa ng Diyos. May ginawa ang tao na temporary hangin, pero hindi gaya ng hangin na ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay, siya rin nagpapahayag sa pag-iisip ng isang tao. Kita nyo? Kung nagpapahayag ang Diyos sa pag-iisip ng isang tao, sana ang tao, unang-una sana, mga kababayan, kilalanin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi may mga tao gumagawa ng sarili nilang Diyos eh. Gumagawa, hindi nagsasalita. Gumagawa, inaanyuan nila. Tapos, yung iba, gino-Diyos nila kung ano-ano, sino. Kung sino, kung ano nakita nila dito sa mundong ibabaw, gino-Diyos nila. Sana ang tao makilala niya na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon nga, mga kababayan, na nakasulat sa ating nabasa sa banal na kasulatan, ang Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan. Kita niyo, mga kababayan? Kasi, bakit natin makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na yun nga ang Diyos ng mga hukbo. Bakit, mga kababayan? Basahin po natin sa Unang Hari 8:60. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa na ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba. Kita niyo po, mga kababayan, sa ating nabasa. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa, ibig sabihin, nasasakupan tayo. Bayan tayo sa lupa eh. Kahit saan sa parte sa mundo na sa lupa, bayan. Na ano? Maalaman natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang iba liban sa Kanya. Kita niyo po, mga kababayan.
Bakit pinapaalam? Kasi nandun kasi ang kaligtasan, mga kababayan. Yun ang ikabubuti kasi ng tao. Walang ibang ikabubuti ng tao, mga kababayan, kundi ang makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba. Yun po ang dapat na maitanim ng isang tao sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao. Bakit, mga kababayan? Alamin po natin sa banal na kasulatan kung bakit. Basahin po natin sa Isaiah 45:22. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kita niyo po, mga kababayan. Kayo'y magsitingin sa akin, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit tayo tumingin sa Diyos? Ibig sabihin, bakit natin makilala? Kasi kung tumitingin ka, makikilala mo eh. Bakit natin makikilala ang Diyos? Kasi para tayo'y mga ligtas, huwag mapahamak, safe. Kita nyo po, mga kababayan, ang inuutusan dito na kayo'y magsitingin sa akin sa lahat ng tagawakas ng lupa. Ibig sabihin, lahat ng nasa lupa. Kita nyo, mga kababayan? Tingnan nyo, lahat ng tao, saan kinatatayuan ng lahat ng tao, kundi sa lupa. Tayo magsitingin sa Diyos. Ang Diyos kasi, walang iba liban sa Kanya. Hindi tayo gagawa ng sarili nating Diyos na gaya ng ginagawa ng ibang tao, mga kababayan. Mapalad ang tao, mga kababayan, na kilala niya ang kanyang Diyos. Ang Diyos na tunay. Kaya, kung kilala natin ang Diyos na tunay, hindi tayo ligaw. Hindi tayo mapapahamak. Kasi, pangako ng Diyos, ayon sa ating nabasa, kayo'y mga ligtas. Ibig sabihin, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Yan po, mga kababayan. Bakit sinabi ng Diyos na tayo ay magsitingin sa Kanya? Bakit? Basahin po natin sa awit 97:9. Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay mataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. Kita nyo? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay totoong mataas higit kaysa lahat ng mga Diyos. Kita nyo? Kaya nga dito, maraming Diyos mga Diyos Pero, sabi nga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang iba liban sa akin. Ibig sabihin, kaya nga sinasabi ng Diyos na tayo ay magsitingin sa Kanya kasi maraming ginodiyos ang tao. Sana, mga kababayan, huwag tayong kabilang sa mga ligaw na ginodiyos ng ibang tao. Ang Diyosin natin at ang kilalanin natin Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino yun? May gawa ng langit at ang lupa. Yan ang alamin natin, mga kababayan. Tignan nyo, ang kanyang gawa ay dakila. Walang makakataro ng kanyang pag-iisip. Hindi magagawa ng kahit sino mang Diyos, kundi ang Diyos na makapangyarihan lamang. Walang iba kundi siya lang. Yan po, mga kababayan. Sana alamin natin sa ating puso. Magsuri po tayo. Alamin natin, huwag tayong padaya sa iba. Kasi kung tayo ay nadaya, kung ang nandaya sa iyo ay ginodiyos niya, ay hindi Diyos na makapangyarihan sa lahat, ligaw ka. Maliligaw ka, mga kababayan. Hindi mo makikilala ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kasi, mga kababayan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mataas.
hindi napapagod. Hindi natin matatarok ang kanyang unawa. Makapangyarihan siya, dakila ang kanyang gawa. Kita nyo mga kababayan, kailangan yun ang Diyos na makilala natin sa ating buhay mga kababayan. Sa papaanong paraan pa natin siya makikilala mga kababayan? Basahin po natin sa awit 51. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Kita niyo mga kababayan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat nagsalita nga siya tinawag niya ang lupa. Ibig sabihin, dito kasi sa lupa, dito tayo nakatira. Ibig sabihin, kasama tayo na tinawag tao. Tayo. Bakit? Sana makilala natin sa ating puso mga kababayan, sa ating isip, sa ating pagkatao, na makilala natin ang Diyos sa pagsikat at paglubog ng araw. Ibig sabihin, araw at gabi, kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit natin makilala mga kababayan? Kasi kung kilala natin, gagabayan tayo ng Diyos Tayo ay maliligtas araw-araw. Kita nyo mga kababayan, kung gaano ang ipinapahayag ng Diyos sa atin. Makilala natin siya araw at gabi. Ibig sabihin, pag nakilala mo ang Diyos, tinatawag mo, nakakausap mo siya araw at gabi. Yan ang gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi nagsalita nga siya na tinawag niya ang lupa. Saan lupa? Dito sa nakatira sa lupa. Tayo mga tao. Bakit dapat nating makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Araw at gabi. Bakit? Alamin po natin sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa awit 47:7. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pangunawa. Kita nyo po mga kababayan, sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa. Ibig sabihin, dito sa lupa, hari siya. Sino nakatira rito sa lupa? Tayo mga tao. Hari siya. Ang Diyos ay hari sa buong lupa. Ibig sabihin, ipinapahayag ng Diyos na siya ang kilalanin natin kasi siyang may likha ng lahat ng bagay dito Hindi naman kasi yung Diyos ng ibang tao na wala namang ginawa ni hindi nga nagsasalita Hindi nga nagsasalita, inanyuan pa nga lang nila Ang dami Diyos ng tao, inaanyuan nila. Dinadamitan, kung ano-ano. Walang magawa. Katulad ngayon, may epidemyang nangyayari, may salot na nangyayari. Ano magagawa ng Diyos nila? Wala nga, hindi nga magsalita Hindi nga alam ang ituturo Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kaya magbigay ng salot. Nagbigay nga siya ng salot kay Paraon Walang nagawa ang Diyos ni Paraon. Sana mga kababayan, sa kasaysayan natututo na tayo. Kailangan matuto na tayo sa mga kasaysayan Kasi may mga kasaysayan nagpapakatalino sa tao na alam na natin. Kagaya nakasulat sa Biblia. Nagbigay ng salot ang Diyos kay Paraon. Walang nagawa ang Diyos ni Paraon. Namamatay ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo. Kasama na ang anak ni Paraon. Wala siyang nagawa. At siya rin ang nagsabi, ang Diyos ni Moises ay totoong Diyos. Kita niyo po mga kababayan. Kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya ang hari talaga sa buong lupa. Kita niyo? Anong gagawin natin? Pupurihin lang natin ang Diyos Pupurihin natin, magpapasalamat tayo sa Kanya. Puri natin, magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pangunawa. Ibig sabihin, ang pangunawa natin, kailangan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi natin matatarok ang kanyang unawa. Pero ang pangunawang ibinibigay sa atin ng Diyos, yung kilalanin natin siya na siya ang Diyos na tunay. Magsiawit tayo ng papuri, ibig sabihin luluwalhatiin natin ang Diyos. Kikilalanin natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At may pangako siya, kayo'y mga ligtas. Kita nyo mga kababayan, payapa, safety, ilalayo ka sa lahat ng sakuna na mangyayari, mga epidemya, mga salot. Ganyan ang pag-iingat ng Diyos sa taong may takot sa Diyos. Tingnan nyo po mga kababayan, kung tayo ay pupuri sa Diyos na may pangunawa, kita nyo po mga kababayan. Basahin po natin sa awit 46:10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Kita nyo mga kababayan. Ang lupa kasi gawa ng Diyos eh. Ang lahat na nasa lupa gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kung gawa ng Diyos ang lupa, ibig sabihin, ibubunyi natin siya. Magbubunyi tayo, mabubunyi, pupurihin natin siya para siya ay mabubunyi, para siya ay makilala na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng lupa. Tingnan nyo, lahat ng lupa kasi may mga tao yan eh. Hindi naman pwede kasi ang magbubunyi sa Diyos hayop. Nandyan yung tao. Tao kasi tao ang may karapatan sa na magbunyi sa Diyos. Kahit saan dako, kailangan mabunyi ang Diyos. Kasi sa gayong paraan na ang pag-iisip ng Diyos na hindi natin matatarok. Kasi ang Diyos ay hindi napapagod, hindi nanlalata. Sa gayon man lang, mapasaya natin ang Diyos. Mapasaya natin, maibunyi natin sa buong lupa. Ang Diyos ay dakilang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay hari sa buong lupa. Yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana mga kababayan, lawakan pa natin ang ating pag-aaral o pagkatuto na kilalanin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang tunay na Diyos. Alamin po natin mga kababayan, magbasa po tayo ng Biblia. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Magsuri po tayo mga kababayan at hanapin ang Diyos. Kung tayo ay magsuri at hanapin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay ikabubuti natin mga kababayan. Hindi lang tayo, kundi pati ang mahal natin sa buhay. Kasi mga kababayan, napakagandang may Diyos sa buhay. Lalong-lalo na kung ang Diyos na kinikilala natin sa ating buhay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsuri po tayo mga kababayan, hanapin natin ang Diyos. Ako po mga kababayan, nagsuri po ako. Hanggang sa napakinggan ko si Brother Eli Soriano. Si Brother Eli Soriano, napakinggan ko siya sa UNTV. Sa YouTube naman mga kababayan o sa internet, mapapakinggan din siya sa Itanong Mo kay Soriano. Biblia ang sasagot. Programa niya po yun. At saka yung Ang Dating Daan, programa rin niya po yun. Makinig po kayo mga kababayan sa kanya, gaya ng napakinggan ko. Ang dami ko pong natututunan kay Brother Eli Soriano. Alam niyo po, sa konting oras lang o panahon ng pakikinig mo kay Brother Eli Soriano,
Marami kang matututunan sa Kanya. Marami kang malalaman. Malalaman mo kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung sino ang anak ng Diyos, kung ano ang kalagayan ng tao, at marami kang malalaman. Kasi yung programa niyang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kita nyo? Siya lang ang nakita kong nangangaral na nagpapatanong. Biblia ang sasagot, hindi sa kanyang sarili o kuro-kuro niya ang sagot. Biblia ang sasagot. Sasagutin niya ayon sa Biblia. Napakaganda, napaka-unique ang programa niya yan. Napakagandang makinig mga kababayan sa salita ng Diyos. Magsuri at hanapin ang Diyos. Diyan po nagtatapos mga kababayan ang ating pag-uusap. Sana po ay palagi kayong mag-ingat. Tumawag kayo parati sa Diyos. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos at ingatan kayong lahat ng Diyos.